Sa isang mataong lungsod kung saan ang ingay ng sasakyan at sigawan ng mga tao ay tila walang katapusan, may isang lalaking araw-araw nakikita sa isang sulok ng kalsada. Nakaupo siya sa tabi ng lumang poste, may hawak na lata at tila walang pag-asa ang kanyang itsura. Ang kanyang damit ay punit-punit, kulay abo na sa sobrang dumi. Ang kanyang buhok ay magulo, tila ilang buwan nang hindi nasusuklay. Ang kanyang balat ay maitim sa alikabok at araw, at ang kanyang mga mata ay tila may tinatagong malalim na kwento. Kilala siya ng mga tao bilang si Tatang Simo. "Yan na naman siya," sabi ng isang tindera habang naglalatag ng paninda. "Araw-araw nandyan. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang siya umalis." "Hayaan mo na," sagot ng isa. "Pulubi lang naman yan." Ngunit may kakaiba kay Tatang Simo. Kahit gaano siya kadungis, hindi siya kailanman nang lilimos ng agresibo. Tahimik lamang siyang nakaupo, minsan ay nakatingin sa malayo, para bang may iniisip na hindi maintindihan ng iba. May mga pagkakataon na may lumalapit sa kanya para bigyan ng barya. "Salamat," mahinahon niyang sinasabi, sabay tango. Isang hapon, may batang babae na naglalakad kasama ang kanyang ina. Nahulog ang kendi ng bata malapit kay Tatang Simo. Lumapit siya, pinulot iyon at iniabot sa bata. "Eto, iho," sabi niya. Natigilan ng bata ngunit ngumiti. "Salamat po." Ngunit agad siyang hinila ng kanyang ina. "Huwag kang lalapit sa ganyan," mariing sabi nito. "Madumi yan." Tahimik lamang si Tatang Simo. Hindi siya sumagot. Bumalik siya sa kanyang pagkakaupo at muling tumingin sa malayo. Lumipas ang mga araw at ganoon pa rin ang kanyang gawain. Ngunit isang gabi, may isang lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana ang dumating. Mukhang mayaman at may dalang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid. Lumapit ito kay Tatang Simo. "Matagal na kitang hinahanap," sabi ng lalaki. Hindi agad sumagot si Tatang Simo. Tumingin lamang siya dito na parang kilala na niya. "Ano ang kailangan mo?" tanong niya. "Oras na para bumalik ka," sagot ng lalaki. "Hindi ka na dapat nandito." Ngunit ngumiti lamang si Tatang Simo, isang ngiting puno ng lihim. "Hindi pa," sabi niya. "Hindi pa nila naiintindihan." Nagulat ang lalaki. "Pero nawawala ka na sa sistema. Hinahanap ka na ng kumpanya. Malaki ang mawawala." "Mas mahalaga ang hinahanap ko," putol ni Tatang Simo. Tahimik ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Babalik ako," dagdag ni Tatang Simo. "Pero hindi ngayon." Sa sandaling iyon, may dumaan na grupo ng kabataan. Nakita nila ang eksena. "Oy, tingnan mo," sabi ng isa. "May kausap yung pulubi." "Baka nanloloko na naman," tawa ng isa pa. Ngunit hindi pinansin ni Tatang Simo ang mga ito. Tumayo siya, isang bagay na bihira niyang gawin. At sa unang pagkakataon, napansin ng lalaki ang kanyang tindig. Hindi ito tindig ng isang pulubi. Ito ay tindig ng isang taong may kapangyarihan. "Babantayan kita," sabi ng lalaki sa Amerikana, "hanggang sa bumalik ka." Tumango si Tatang Simo. Pagkatapos nito, sumakay na ang lalaki sa kanyang sasakyan at umalis. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nandoon pa rin si Tatang Simo sa kanyang pwesto. Madumi, tahimik, at tila walang halaga sa paningin ng iba. Ngunit may isang bagay na nagbago. May isang binata na nakakita sa nangyari kagabi. Hindi ito mawala sa kanyang isip. "Hindi normal yun," bulong niya sa sarili. Lumapit siya kay Tatang Simo. "Lolo," sabi niya, "sino po kayo talaga?" Tumingin si Tatang Simo sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ng binata ang lalim ng kanyang mga mata. Isang tingin na parang may lihim na hindi pa handang ibunyag. Ngumiti siya ng bahagya. "Isang taong natutong mawalan," sagot niya. "Pero bakit parang mayaman kayo?" tanong ng binata.
Hindi agad sumagot si Tatang Simo. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong dumadaan, sa mga sasakyang nagmamadali, sa mundong tila walang pakialam. Hindi lahat ng mayaman, sabi niya, ay mukhang mayaman. Napatigil ang binata. Darating ang araw, dagdag ni Tatang Simo, malalaman mo kung sino talaga ako. At doon nagtapos ang usapan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Dahil sa ilalim ng maruming damit at kusot na buhok ni Tatang Simo ay nakatago ang isang lihim na kayang baguhin ang buhay ng maraming tao. Isang lihim na matagal nang inilihim at malapit na itong mabunyag. Sabihin mo lang kung gusto mo na agad ang Kabanata 2 hanggang 10. Itutuloy ko ito ng sunod-sunod at mas lalong lalalim ang kwento. Hindi mapakali ang binatang si Marco matapos ang usapan nila ni Tatang Simo. Magdamag niyang iniisip ang mga salitang binitiwan ng matanda. Hindi lahat ng mayaman ay mukhang mayaman. Paulit-ulit itong umuukil-kil sa kanyang isip. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa kanto kung saan nakaupo si Tatang Simo. Ngunit pagdating niya, wala pa ang matanda. Tanging ang lumang lata at isang pirasong karton ang naroon. Napakunot ang noo ni Marco. Saan kaya napunta yon? Bulong niya. Maya-maya pa, may isang matandang lalaki ang dumaan at naupo malapit sa kanya. Hinahanap mo si Simo? Tanong nito. Opo, sagot ni Marco. Kilala niyo po ba siya? Ngumiti ang matanda, ngunit may halong lungkot. Matagal na, sabi nito. Pero hindi mo siya basta maiintindihan. Bakit po? Dahil hindi siya tulad ng iniisip mo. Napatigil si Marco. Lalo siyang naintriga. Habang nag-uusap sila, may biglang dumating na isang itim na sasakyan at dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Pumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang parehong lalaki na nakita ni Marco kagabi. Agad na nagtago si Marco sa likod ng isang tindahan at patagong sumilip. Lumapit ang lalaki sa pwesto ni Tatang Simo. Tiningnan nito ang lata at karton at napabuntong hininga. Matigas pa rin ulo mo, bulong nito. Maya-maya may isa pang sasakyan ang dumating. Mas malaki, mas elegante. Bumaba ang dalawang lalaking nakabarong. Tila may mataas na posisyon. Nasaan siya? Tanong ng isa. Hinpa dumarating, sagot ng naka-Amerikana. Nag-aalala na ang mga tao sa kumpanya, sabi ng isa. Hindi pwedeng ganito, siya ang susi sa lahat. Lalong napaisip si Marco. Kumpanya? Susi? Sino ba talaga siya? Bulong niya sa sarili. Biglang natahimik ang paligid ng may marahang yapak na papalapit. Lahat ay napalingon. Si Tatang Simo. Dahan-dahan siyang naglakad, dala ang kanyang lumang supot. Gaya pa rin ng dati, marumi, payat, at tila walang halaga. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng mga lalaking nakabarong. Agad silang tumuwid. Sir? Sabay nilang sabi. Napatakip ng bibig si Marco sa gulat. Sir? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Lumapit si Tatang Simo sa kanila, ngunit hindi siya nagmamadali. Para bang sanay siya sa ganitong eksena. Ano na naman? Mahinahon niyang tanong. Marami ng problema, sabi ng isa. Kailangan ka na namin bumalik. Lugi na ang mga negosyo. Hinahanap ka ng board. Umupo si Tatang Simo sa dati niyang pwesto. At ano ang ginawa ninyo habang wala ako? Tanong niya. Nagkatinginan ng mga lalaki. Ginawa namin ang makakaya namin, sagot ng isa. Hindi sapat, malamig na sabi ni Tatang Simo. Tahimik ang lahat. Pinabayaan ninyo ang mga tao, dagdag niya. Hindi lang pera ang negosyo, buhay ng tao ang nakataya. Hindi makapagsalita ang mga lalaki. Samantala, si Marco ay halos hindi makahinga sa kanyang mga nasasaksihan. Hindi siya normal na pulubi, bulong niya.
Biglang tumayo si Tatang Simo at tumingin sa malayo. Babalik ako, sabi niya. Pero hindi dahil sa pera. Kung hindi, bakit? Tanong ng naka-Amerikana. Saglit siyang tumahimik para itama ang mali. Pagkatapos noon, muli siyang naupo at tila naging ordinaryong pulubi na naman sa paningin ng iba. Ngunit para kay Marco, hindi na iyon ang katotohanan. Lumapit siya, dahan-dahan. Lolo, tawag niya. Tumingin si Tatang Simo. Narinig ko po ang lahat, sabi ni Marco. Hindi na po ako naniniwala na pulubi lang kayo. Ngumiti si Tatang Simo. Hindi mo kailangang maniwala, sabi niya. Kailangan mo lang makita. Ano po ang dapat kong makita? Tumingin si Tatang Simo sa mga taong dumadaan. Ang mundo, sagot niya. Sa mata ng mga taong walang-wala. Natahimik si Marco. Kung gusto mong malaman ang totoo, dagdag ni Tatang Simo, samahan mo ako. Nagulat si Marco. Saan po? Tumayo si Tatang Simo at kinuha ang kanyang supot. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nag-alinlangan si Marco. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Pupunta po ako, sabi niya. Ngumiti si Tatang Simo. At doon mo malalaman, sabi niya, kung bakit mas pinili kong maging marumi kaysa maging mayaman. At sa araw na iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Marco. Isang paglalakbay na magbubukas ng katotohanan na matagal nang nakatago. Isang katotohanan na hindi kayang sukatin ng pera. At isang lihim na kayang baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Hindi naging madali para kay Marco ang desisyong sumama kay Tatang Simo. Buong maghapon niyang pinag-isipan kung tama ba ang kanyang gagawin. Hindi niya lubos maisip kung bakit siya nagtitiwala sa isang lalaking kakakilala lang niya. Lalo na't ang itsura nito ay hindi ka panipaniwala. Ngunit may kakaiba sa matanda. Hindi ito mukhang nagsisinungaling. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kanto. Nandoon na si Tatang Simo, nakaupo, tila naghihintay. Handa ka na? Tanong ng matanda. Opo, sagot ni Marco, kahit may kaba. Tumayo si Tatang Simo at nagsimulang maglakad. Walang paliwanag, walang direksyon na sinabi, basta naglakad lamang siya. Sumunod si Marco. Habang lumalayo sila sa mataong kalsada, unti-unting nagbago ang paligid. Ang malalaking gusali ay napalitan ng mga lumang bahay. Ang maingay na trapiko ay napalitan ng katahimikan at paminsan-minsang tahol ng aso. Dito po tayo pupunta? Tanong ni Marco. Dito nagsimula, sagot ni Tatang Simo. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa isang maliit na komunidad. Mga barong-barong ang nakatayo, dikit-dikit, at halatang kapos sa maayos na pamumuhay ang mga tao. May mga batang naglalaro sa putikan. May mga nanay na naglalaba sa tabi ng kalsada. May mga lalaking nakaupo, tila pagod na sa buhay. Napansin ni Marco ang mukha ng mga tao. Pagod. Ngunit may kakaibang katatagan. Kilalang kilala kanila. Bulong ni Marco nang mapansin niyang may mga taong tumatango kay Tatang Simo. Hindi sumagot ang matanda, ngunit bahagya itong ngumiti. Bakit po parang kilala nila kayo? Tanong ni Marco. Dahil minsan, dito ako nabuhay, sagot niya. Nagulat si Marco. Kayo po? Dito? Tumango si Tatang Simo. Wala akong kahit ano noon, sabi niya. Walang pera, walang pangalan, walang kinabukasan. Huminto sila sa harap ng isang lumang bahay na halos gumuho na. Dito ako nagsimula. Tahimik si Marco. Hindi niya inaasahan yun. Pumasok si Tatang Simo sa loob ng bahay. Sumunod si Marco. Sa loob ay halos wala ng laman. Isang lumang kahoy na upuan, isang mesa, at ilang sirang gamit. Hinaplos ni Tatang Simo ang mesa. Dito ako natutong mangarap,
sabi niya. Paano po kayo naging mayaman? Tanong ni Marco. Umupo si Tatang Simo. Hindi agad-agad, sagot niya. Maraming gutom, maraming hirap, maraming pagkatalo. Pero hindi kayo sumuko. Umiling siya. Hindi, sabi niya. Dahil wala akong ibang pagpipilian. Tahimik ang paligid. Isang araw, dagdag niya, may nakilala akong tao. Tinuruan niya ako kung paano magnegosyo. Hindi pera ang unang puhunan, tiwala. Napatingin si Marco. Tiwala? Oo, sabi ni Tatang Simo. Sa sarili at sa kapwa. Napaisip si Marco. Pero kung ganun po, sabi niya, bakit niyo iniwan ang lahat? Hindi agad sumagot si Tatang Simo. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang mga batang naglalaro sa labas. Dahil nakalimutan ko, sagot niya. Kayo po. Tumango siya. Nang yumaman ako, sabi niya, naging abala ako sa paglaki ng negosyo. Nakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Natahimik si Marco. Hanggang sa isang araw, dagdag niya, bumalik ako dito. Ano pong nangyari? Napapikit si Tatang Simo. At doon ko nakita ang totoo. Saglit siyang tumahimik, tila ayaw alalahanin ang nangyari. Mas lumala ang kalagayan nila, sabi niya. Habang ako ay lumalago, sila ay lalong naghihirap. Napayuko si Marco. Kasalanan ko yon, sabi ni Tatang Simo. Dahil pinabayaan ko sila. Hindi niyo po kasalanan lahat, sabi ni Marco. Ngunit umiling ang matanda. Kung may kakayahan kang tumulong, pero pinili mong hindi, kasalanan mo yon, sagot niya. Tumayo si Tatang Simo. Dahil doon, dagdag niya, iniwan ko ang lahat. Nagulat si Marco. Lahat po? Oo, sagot niya. Pera, pangalan, kapangyarihan. Para lang po dito, tumingin si Tatang Simo sa kanya. Para maalala ko kung sino ako. Tahimik si Marco. Sa sandaling iyon, may batang lumapit kay Tatang Simo. Tatang, sigaw nito. May pagkain po kayo? Ngumiti si Tatang Simo at kinuha ang laman ng kanyang supot. Tinapay iyon. Maghati tayo, sabi niya. Kinuha ng bata ang tinapay at tumakbo palayo, masaya. Napatingin si Marco. Ganyan po kayo araw-araw? Tumango si Tatang Simo. Hindi ko kayang pakainin ang lahat, sabi niya. Pero kaya kong magsimula sa isa. Napaluha si Marco ng bahagya. Ngayon niya naintindihan kung bakit pinili ng matanda ang ganitong buhay. Hindi ito kahinaan. Ito ay pagpili. Marco, tawag ni Tatang Simo. Opo, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sabi niya, pipiliin mo bang yumaman? O tumulong? Hindi agad nakasagot si Marco. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi pala ganoon kasimple ang tanong. At sa araw na iyon, hindi lamang lihim ni Tatang Simo ang natuklasan niya, kundi ang simula ng pagbabago sa kanyang sarili. Hindi agad nakaalis si Marco sa lugar na iyon. Para bang may kung anong humawak sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Nakita niya ang buhay na matagal niyang hindi pinapansin. Habang papalubog ang araw, unti-unting nagiging tahimik ang komunidad. Ang mga batang kanina'y masiglang naglalaro ay isa-isang umuuwi. Ang mga ilaw sa loob ng mga barong-barong ay nagsisimulang magsindi, mahihina, ngunit sapat para sa kanilang gabi. Uwi na tayo, sabi ni Tatang Simo. Tahimik na tumango si Marco. Habang naglalakad sila pabalik, hindi mapigilan ni Marco ang sarili. Lolo, kung kaya niyo naman po tumulong gamit ang pera ninyo, bakit kailangan niyo pang maghirap ng ganito? Huminto si Tatang Simo. Dahan-dahan siyang lumingon. Dahil hindi lahat ng tulong ay pera, sagot niya. Pero mas madali po sana kung may pera kayo. Madali, oo, sabi ni Tatang Simo. Pero
hindi laging tama. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi ko po maintindihan. Ngumiti ang matanda. Kapag pera lang ang ibinigay mo, paliwanag niya, madaling mawala. Pero kapag pag-unawa ang ibinigay mo, tumatagal. Tahimik si Marco. Kung gusto mong tumulong, dagdag niya, kailangan mong maramdaman ang hirap nila. Hindi yung nakatingin ka lang mula sa taas. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagdating nila sa kanto, nandoon na naman ang pamilyar na pwesto ni Tatang Simo. Parang bumalik siya sa dating anyo. Isang simpleng pulubi sa mata ng iba. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ni Marco. Hindi na siya nakakita ng pulubi. Nakakita siya ng isang taong may misyon. Kinabukasan, bumalik si Marco, hindi na bilang mausisa, kundi bilang isang taong gustong matuto. Pagdating niya, nakita niyang may grupo ng kabataan na nangaasar kay Tatang Simo. "Hoy matanda," sigaw ng isa. "Magkano kinita mo ngayon?" Nagtawanan ng mga ito. Tahimik lamang si Tatang Simo, tila sanay na sa ganito. Napakunot ang noo ni Marco. "Hoy!" sigaw niya. "Tigilan niyo nga yan!" Nagulat ang mga kabataan. "Sino ka ba?" sagot ng isa. "Wala kayong karapatang bastusin siya," sabi ni Marco. Lumapit ang isa sa mga kabataan, tila handang makipag-away. Ano ngayon kung bastusin namin? Pulubi lang naman yan." Hindi umatras si Marco. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, nagsalita si Tatang Simo. "Hayaan mo na sila," mahinahon niyang sabi. "Pero lolo," "Hayaan mo na," ulit niya. Tahimik na napaatras si Marco. Nagkatinginan ang mga kabataan at tuluyang umalis, tila nawalan ng gana. Pagkaalis ng mga ito, umupo si Marco sa tabi ni Tatang Simo. "Bakit niyo po hinayaan?" tanong niya. "Dahil hindi nila naiintindihan," sagot ng matanda. "Pero mali po yung ginagawa nila." "Oo," sabi ni Tatang Simo. "Pero hindi lahat ng mali ay kailangang labanan." Napaisip si Marco. "May mga laban na kailangang iwasan," dagdag niya. "Dahil mas mahalaga ang layunin mo kaysa sa galit mo." Natahimik si Marco. "Kung nakipag-away ka," sabi ni Tatang Simo, "ano ang mangyayari? Baka po may masaktan. At ano ang matutunan nila?" Walang nasagot si Marco. "Wala," sagot ni Tatang Simo. "Pero kung nakita nilang hindi tayo nagalit, baka isang araw magtanong sila sa sarili nila kung bakit." Napabuntong hininga si Marco. "Hindi po pala madaling maging katulad nyo." Ngumiti si Tatang Simo. "Hindi mo kailangang maging katulad ko," sabi niya. "Kailangan mo lang maging mas mabuti kaysa kahapon." Tahimik ang dalawa. Maya-maya, may isang matandang babae ang lumapit kay Tatang Simo. "Salamat sa tinapay kahapon," sabi nito. "Nakatulong yun sa amin." Tumango si Tatang Simo. "Walang anuman." Napangiti si Marco. Unti-unti niyang nakikita ang epekto ng maliliit na bagay. "Marco," tawag ni Tatang Simo. "Opo? Handa ka na ba sa susunod na hakbang?" Nagulat si Marco. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tumingin si Tatang Simo sa kanya, seryoso ang mukha. "Hindi sapat makita mo lang," sabi niya. "Kailangan mong maranasan." Kinabahan si Marco. "Paano po?" Tumayo si Tatang Simo at inabot ang kanyang lumang supot. "Iwan mo muna ang buhay mo," sabi niya, "at sumama ka sa akin bilang isa sa kanila." Napatayo si Marco. "Ano po?" "Isang araw," sabi ni Tatang Simo, "mabuhay ka bilang walang-wala." Hindi makapaniwala si Marco. "Bakit po?" "Dahil doon mo malalaman," sagot niya, "kung ano talaga ang halaga ng bawat bagay." Tahimik si Marco. Mahirap ang hinihingi. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ang susunod na hakbang. Isa
isang pagsubok na magbabago sa kanya at isang hakbang na maglalapit sa kanya sa tunay na pagkatao ni Tatang Simo. Magdamag na hindi nakatulog si Marco. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Tatang Simo. Isang araw, mabuhay ka bilang walang-wala. Madali itong pakinggan, pero mahirap gawin. Sanay si Marco sa simpleng buhay. May pagkain, may matutulugan, may kaunting pera. Hindi siya mayaman, pero hindi rin siya naghihirap. Ngunit ang maging walang-wala ay ibang usapan. Kinabukasan, bumalik siya sa kanto. Nandoon na si Tatang Simo, tahimik na nakaupo tulad ng dati. Handa ka na? Tanong ng matanda. Huminga ng malalim si Marco. Opo, sagot niya kahit may kaba. Tumingin si Tatang Simo sa kanya mula ulo hanggang paa. Simulan natin, sabi niya. Inabot niya kay Marco ang isang lumang damit. Punit-punit, kupas, at may bahid ng dumi. Ito ang isusuot mo. Nagalinlangan si Marco. Ngunit kinuha niya ito. Pumunta siya sa isang tagong lugar at nagpalit. Nang makita niya ang sarili sa isang sirang salamin, hindi niya makilala ang sarili niya. Para siyang ibang tao. Isang taong madalas niyang nakikita, pero hindi pinapansin. Bumalik siya kay Tatang Simo. Anong pakiramdam? Tanong ng matanda. Parang nahihiya po ako, sagot ni Marco. Tumango si Tatang Simo. Simula pa lang yan. Naglakad sila papunta sa ibang bahagi ng lungsod. Mas matao, mas magulo. Dito, sabi ni Tatang Simo. Magsisimula ang araw mo. Iniwan siya ng matanda sa gilid ng kalsada. Maghapon kitang hindi tutulungan, sabi niya. Ikaw ang bahala sa sarili mo. Kinabahan si Marco. Paano po kung wala akong makuha? Tumingin si Tatang Simo sa kanya. Ganyan ang tanong ng mga taong walang-wala, sagot niya. At pagkatapos noon, umalis ang matanda. Mag-isa si Marco. Umupo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang isang lumang lata na ibinigay ni Tatang Simo. Sa una, hindi niya alam ang gagawin. Tinitingnan siya ng mga tao. May mga napapatingin ng may awa. May mga napapatingin ng may pag-iwas. May mga hindi man lang siya pinapansin. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa may isang lalaki ang dumaan at naghulog ng barya sa kanyang lata. Salamat po, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang hiya. Hindi dahil sa maliit ang ibinigay, kundi dahil sa paraan kung paano siya tiningnan. Parang wala siyang halaga. Lumipas ang oras. Unti-unting dumami ang laman ng lata, ngunit hindi iyon sapat para sa kanyang gutom. Pagsapit ng tanghali, hindi na niya matiis. Tumayo siya at lumapit sa isang karinderya. Ate, pwede po bang makahingi ng pagkain? Nahihiyang tanong niya. Tiningnan siya ng tindera. Wala kaming libre dito, sagot nito. Kaunti lang po, umiling ang tindera. Magtrabaho ka kung gusto mong kumain. Napayuko si Marco. Tahimik siyang umalis. Habang naglalakad, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Gutom, pagod, at higit sa lahat, pagkawala ng dignidad. Umupo siya sa gilid ng daan, halos mawalan ng pag-asa. Ganito pala, bulong niya. Sa sandaling iyon, may isang batang lumapit sa kanya. Kuya, sabi nito. Tumingala si Marco. Inabot ng bata ang kalahati ng tinapay nito. Hati tayo. Nagulat si Marco. Para sa akin, tumango ang bata. May sobra ako. Napatigil si Marco. Hindi niya inaasahan iyon. Dahan-dahan niyang tinanggap ang tinapay. Salamat. Ngumiti ang bata at umalis. Habang kumakain, napaluha si Marco. Hindi dahil sa gutom,
kundi dahil sa kabutihang natanggap niya mula sa isang taong mas kaunti pa ang meron kaysa sa kanya. Lumipas ang hapon. Pagod na pagod si Marco. Ngunit may natutunan siya. Hindi lahat ng may pera ay nagbibigay. At hindi lahat ng walang-wala ay makasarili. Pagsapit ng gabi, bumalik si Tatang Simo. "Kamusta ang araw mo?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Marco. Sa halip, napaupo siya at napayuko. "Mahirap po," mahina niyang sabi. Umupo si Tatang Simo sa tabi niya. "Ano ang natutunan mo?" Tumingin si Marco sa kanya, puno ng emosyon ang kanyang mga mata. "Hindi po pala sapat ang makita lang sila," sabi niya. "Iba pala kapag ikaw na ang nasa kalagayan nila." Tumango si Tatang Simo. "At ano pa?" "Mas masakit po ang tingin ng tao kaysa sa gutom," dagdag ni Marco. Ngumiti ang matanda. "Ngayon nagsisimula ka ng makaintindi." Tahimik ang dalawa. "Lolo," sabi ni Marco, "bakit po may mga taong mayaman pero hindi tumutulong?" Tumingin si Tatang Simo sa malayo. "Dahil hindi nila naramdaman ang hirap," sagot niya. Napaisip si Marco. "Pero kayo po," sabi niya, "naramdaman niyo na at pinili niyo pa ring bumalik dito." Ngumiti si Tatang Simo. "Dahil ayokong makalimot." Natahimik si Marco. Sa araw na iyon, may nagbago sa kanya. Hindi lang ang pananaw niya, kundi ang puso niya. At doon niya naunawaan na ang pagiging walang-wala ay hindi lang tungkol sa kakulangan ng pera. Ito ay tungkol sa kung paano ka tinitingnan ng mundo at kung paano ka natutong manatiling tao kahit wala ka ng hawak na kahit ano. Pagkatapos ng isang araw na puno ng hirap, inakala ni Marco na tapos na ang kanyang pagsubok. Ngunit mali siya. Kinabukasan, muli siyang bumalik kay Tatang Simo, ngunit iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya ang dating Marco na mahusisa lamang. May bigat na ang kanyang mga hakbang at may lalim na ang kanyang pagtingin sa paligid. Nandoon si Tatang Simo, gaya ng dati, nakaupo, tahimik, at tila walang pakialam sa mundong dumadaan. "Akala mo tapos na?" tanong niya nang makita si Marco. Napangiti si Marco ng bahagya. "Hindi pa po, ano?" umiling ang matanda. "Simula pa lang." Umupo si Marco sa tabi niya. "Ano po ang susunod?" Tumingin si Tatang Simo sa kanya, tila sinusukat ang kanyang kahandaan. "Ngayon," sabi niya, "ipapakita ko sa iyo ang kabilang panig." "Anong ibig niyong sabihin?" Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo siya. "Sumama ka." Naglakad sila papunta sa pangunahing kalsada, ngunit hindi sila tumigil doon. Sumakay sila ng isang sasakyan, isang bagay na ikinagulat ni Marco. "Lolo, saan po tayo pupunta?" "Tingnan mo na lang," sagot ni Tatang Simo. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang lugar na kabaligtaran ng kanilang pinanggalingan. Malalaking gusali, malilinis na kalsada, tahimik, ngunit elegante ang paligid. Mga taong maayos ang suot, abala sa kanilang sariling mundo. Napahinto si Marco. "Parang ibang mundo po ito." Tumango si Tatang Simo. "Ito ang mundo na iniwan ko." Pumasok sila sa isang napakalaking gusali. Sa loob ay malamig ang hangin, mabango, at puno ng mga taong seryoso ang muka. Agad na napatingin ang mga tao kay Tatang Simo. Ngunit hindi tulad ng inaasahan ni Marco, walang nanghamak. Sa halip, nagulat ang mga ito. "Sir?" Isa-isang tumayo ang mga tao. "Sir Simo, kayo po ba yan?" Napatulala si Marco. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking tinatawag nilang pulubi ay tinatawag na Sir. Naglakad si Tatang Simo ng diretso, tila sanay sa lugar. "Nasaan ang meeting room?" tanong niya.
Sa taas po, sir. Sagot ng isang empleyado, halatang kinakabahan. Pumasok sila sa isang malaking silid. Nandoon ang mga lalaking nakabarong at Amerikana. Ang parehong mga taong nakita ni Marco dati. Pagpasok ni Tatang Simo, sabay-sabay silang tumayo. Sir, bati nila. Umupo si Tatang Simo sa pinakagitna. At sa sandaling iyon, wala na ang pulubi. Ang kaharap ni Marco ay isang leader. Isang taong may kapangyarihan. Ano na ang kalagayan? Tanong ni Tatang Simo. Naglabas ng mga papel ang isa sa kanila. Bumaba ang kita, sabi nito. Maraming empleyado ang nawalan ng gana. May mga proyekto na natigil. Tahimik na nakinig si Tatang Simo. At ang mga tao? Tanong niya. Nagkatinginan ang mga ito. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Ang mga empleyado, sagot niya. Kamusta sila? Normal naman po, sagot ng isa, tila nag-aalangan. Tumayo si Tatang Simo. Normal? Sabi niya. O pinipilit niyo lang maging normal? Tahimik ang silid. Alam niyo kung bakit bumabagsak ang kumpanya? Tanong niya. Walang sumagot. Dahil nakalimutan niyo ang tao, sabi niya. Hindi pera ang nagpapatakbo ng negosyo, kundi ang mga taong nagtatrabaho dito. Napayuko ang mga ito. Samantala, si Marco ay tahimik na nakatayo sa gilid. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ang ibang mukha ni Tatang Simo. Hindi lang isang matandang pulubi, kundi isang taong kayang pamunuan ang marami. Simula ngayon, dagdag ni Tatang Simo, babaguhin natin ang sistema. Paano po, sir? Tanong ng isa. Makikinig tayo, sagot niya. Sa bawat empleyado, sa bawat problema. Tahimik ang lahat. Kung gusto nating lumago, dagdag niya, kailangan nating magsimula sa puso. Matapos ang meeting, lumabas sila ng silid. Hindi pa rin makapagsalita si Marco. Lolo? Sabi niya. Kayo po talaga ang may-ari ng lahat ng ito? Tumingin si Tatang Simo sa kanya. Hindi ko pag-aari, sagot niya. Pinagkatiwala lang sa akin. Napailing si Marco. Hindi ko po akalain. Ngumiti si Tatang Simo. Ngayon, nakita mo na, sabi niya. Opo, sagot ni Marco. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit niyo piniling iwan ang ganitong buhay? Huminto si Tatang Simo. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong abala, sa mga ilaw, sa kaayusan. At nakita mo rin kahapon, sabi niya, kung ano ang kapalit. Natahimik si Marco. Bigla niyang naalala ang bata na nagbigay sa kanya ng tinapay. Ang tindera na tumanggi sa kanya. Ang mga matang humusga sa kanya. Dalawang mundo, sabi ni Tatang Simo. At kailangan mong piliin kung saan ka tatayo. Tahimik si Marco. Pero hindi ibig sabihin, dagdag niya, na kailangan mong iwan ang isa para sa isa. Napatingin si Marco. Pwede mong pagtugtungin, sabi ni Tatang Simo. Kung marunong ka. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Marco ang isang bagay. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa kung paano ito gagamitin. At doon niya naunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng taong natutulungan mo. Pagkalabas nila sa gusali, tila hindi pa rin makabalik si Marco sa realidad. Ang lahat ng kanyang nakita ay parang panaginip, isang matandang pulubi na biglang naging isang makapangyarihang leader sa harap ng maraming tao. Tahimik silang naglakad ni Tatang Simo. Lolo, mahinang sabi ni Marco, kung kaya nyo naman po pamahalaan ang kumpanya at tumulong ng sabay, bakit hindi nyo nalang pagsabayin? Huminto si Tatang Simo. Akala mo madali? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Marco. Ang kapangyarihan, dagdag ni Tatang Simo, ay parang apoy.
Napatingin si Marco. Pwede kang painitin, pero pwede ka ring sunugin. Tahimik ang dalawa. Dati, sabi ni Tatang Simo, akala ko kontrolado ko ang lahat. Pero habang lumalaki ang negosyo, lumalaki rin ang responsibilidad. Responsibilidad po? Oo, sagot niya. Hindi lang sa pera, kundi sa bawat desisyon na nakakaapekto sa buhay ng iba. Nagpatuloy sila sa paglalakad. May isang pagkakataon, dagdag ni Tatang Simo, na kinailangan kong pumili. Ano po yun? Isang proyekto, sagot niya. Malaki ang kikitain, pero may mga taong mawawalan ng tirahan. Napatigil si Marco. Ano po ang ginawa niyo? Napabuntong hininga si Tatang Simo. Pinili ko ang kita. Natahimik si Marco. At yun ang pagkakamali ko, dagdag niya. Ramdam ni Marco ang bigat ng sinabi. Dahil doon, sabi ni Tatang Simo, maraming pamilya ang nawalan ng bahay. Maraming bata ang nawalan ng tirahan. Napayuko si Marco. At kahit gaano kalaki ang kinita ko, dagdag niya, hindi nun kayang burahin ang ginawa ko. Tahimik ang paligid. Doon nagsimula ang pagbabago, sabi ni Tatang Simo. Doon ko na-realize na hindi sapat ang maging mayaman. Lolo, mahinang sabi ni Marco, kaya niyo po ba iniwan ang lahat dahil doon? Tumango siya. Hindi para takasan, sagot niya, kundi para maintindihan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating muli sa pamilyar na kanto. Umupo si Tatang Simo sa kanyang pwesto. At muli, tila naging ordinaryong matanda na lang siya sa paningin ng iba. Ngunit ngayon, alam na ni Marco ang katotohanan. Umupo siya sa tabi niya. Kung babalik po kayo, tanong ni Marco. Hindi niyo na po uulitin yon? Tumingin si Tatang Simo sa kanya. Hindi na, sagot niya. Dahil ngayon, alam ko na ang halaga ng bawat desisyon. Tahimik si Marco. Maya-maya, may dumaan na isang lalaking maayos ang suot. Napatingin ito kay Tatang Simo at napailing. Sayang ang buhay mo, sabi nito. Mukha ka namang matalino, pero pulubi ka lang. Nagpatuloy ang lalaki sa paglalakad. Hindi kumibo si Tatang Simo. Ngunit si Marco ay napakuyom ang kamao. Hindi niya alam. Pulong niya. Ngumiti si Tatang Simo. At hindi niya kailangang malaman, sabi niya. Pero mali po ang iniisip niya. Oo, sagot niya. Pero hindi lahat ng maling iniisip ng tao ay kailangan mong itama. Napaisip si Marco. Mas mahalaga, dagdag niya, kung ano ang alam mo sa sarili mo. Tahimik ang dalawa. Marco, tawag ni Tatang Simo. Opo, kung bibigyan ka ng kapangyarihan, sabi niya. Ano ang gagawin mo? Napaisip si Marco. Hindi na ito simpleng tanong. Hindi na ito tungkol sa pangarap, kundi tungkol sa pananagutan. Gagamitin ko po para tumulong, sagot niya. Ngumiti si Tatang Simo. Maraming nagsasabi niyan, sabi niya. Napatingin si Marco. Pero kakaunti ang nakakagawa. Natahimik si Marco. Dahil kapag nandun ka na, dagdag niya, mararamdaman mo ang tukso. Tukso po? Yumaman pa, sagot niya. Magkaroon pa ng higit. Napayuko si Marco. Ang tunay na laban, sabi ni Tatang Simo, ay hindi laban sa ibang tao. Kung hindi po, laban sa sarili. Tahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, may dumating na isang batang umiiyak. Lumapit ito kay Tatang Simo. Tatang, sabi nito, wala na po kaming makain. Agad na kinuha ni Tatang Simo ang laman ng kanyang supot, kaunting tinapay at tubig. Inabot niya ito sa bata. Paghatian niyo,
sabi niya. Salamat po, sagot ng bata, sabay takbo. Napatingin si Marco. Kaunti na lang po ang natira sa inyo. Ngumiti si Tatang Simo. Sapat na yan. Hindi po kayo nag-aalala. Umiling siya. Hindi, sagot niya. Dahil mas mahalaga na may kumain kaysa sa wala. Napaluha si Marco ng bahagya. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang isang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi kung gaano karami ang hawak mo, kundi kung gaano karami ang kaya mong ibigay kahit kulang ka. At doon nagsimulang maramdaman ni Marco ang bigat ng isang bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang bigat ng pagiging mabuting tao. Lumipas ang ilang araw na kasama ni Marco si Tatang Simo. Unti-unti niyang natutunan ang mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan. Pag-unawa, pagtitiis, at ang tunay na halaga ng tao. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Maaga pa lamang ay may mga sasakyang pumarada malapit sa kanto. Hindi ito pangkaraniwan, malalaki, mamahalin, at halatang may mahalagang dahilan kung bakit naroon. Napansin agad ito ni Marco. Lolo, parang may kakaiba, sabi niya. Tahimik lamang si Tatang Simo, ngunit tila inaasahan na niya ito. Maya-maya, bumaba ang isang pamilyar na lalaki, ang naka-Amerikana. Sir, sabi nito, diretso kay Tatang Simo. Kailangan na po talaga kayo. Napatingin si Marco. May tensyon sa hangin. Ano na naman? Tanong ni Tatang Simo. Hindi na po ito tulad ng dati, sagot ng lalaki. May bagong problema. Ano iyon? Saglit na nag-alinlangan ang lalaki bago sumagot. May gustong kumuha ng kumpanya ninyo. Napatigil si Marco. Ano po ibig sabihin? May mga investor, sagot ng lalaki. Malaki ang alok, pero may kondisyon. Ano ang kondisyon? Malamig na tanong ni Tatang Simo. Babaguhin ang sistema, sagot nito. Magbabawas ng empleyado at isasara ang ilang komunidad. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi pwede yon, sabi niya. Tahimik si Tatang Simo. Ano ang kapalit? Tanong niya. Mas malaking kita, sagot ng lalaki. Mas mabilis na paglago. Napangiti si Tatang Simo, ngunit hindi ito masaya. Parehong alok, sabi niya. Parehong pagkakamali. Natahimik ang lalaki. Sir, sabi nito, kung hindi po tayo papayag, baka tuluyang mawala ang kumpanya. Tumingin si Tatang Simo sa paligid, sa mga taong abala, sa mga batang naglalakad, sa mundong tila walang alam sa nangyayari. Kung ang kapalit ng pagligtas sa kumpanya ay ang pagsira sa buhay ng iba, sabi niya, hindi na iyon pagligtas. Tahimik ang lahat. Maghahanda tayo, dagdag niya. Hindi tayo magbebenta. Nagulat ang lalaki. Sir, delikado po ito. Mas delikado, sagot niya, ang mawalan ng prinsipyo. Napatingin si Marco kay Tatang Simo. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang tunay na leader. Hindi natatakot mawalan. Basta hindi mawawala ang tama. Marco, tawag ni Tatang Simo. Opo, sumama ka sa akin. Nagulat si Marco. Saan po? Sa laban na hindi mo pa nararanasan. Kinabahan si Marco, ngunit tumango siya. Sumakay sila sa sasakyan. Habang umaandar, hindi mapakali si Marco. Lolo, ano po ang mangyayari? Tumingin si Tatang Simo sa kanya. Babalik ako, sabi niya. Hindi bilang pulubi. Tapos na po ba ang pagtuturo niyo sa akin? Umiling siya. Hindi, sagot niya.
Ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong matutunan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang malaking gusali. Ang parehong lugar na pinuntahan nila dati. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Mas seryoso, mas mabigat. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng mga tao. Sir, nandito na po ang mga investor. Tumango si Tatang Simo. Papasukin natin. Pumasok sila sa conference room. Nandun ang tatlong lalaking nakaayos ang suot. Mga taong halatang sanay sa kapangyarihan at pera. Sa wakas, sabi ng isa, kayo na ang hinihintay namin. Umupo si Tatang Simo. Diretsuhin na natin, sabi niya. Ngumiti ang isa sa mga investor. Bibili namin ang kumpanya ninyo, sabi nito. Sa presyong hindi nyo matatanggihan. Tahimik si Tatang Simo. At kapalit, dagdag nito, kami na ang magdedesisyon. Kasama ang pagtanggal ng mga empleyado, tanong ni Tatang Simo. Business lang, sagot ng isa. Kasama ang pagpapalayas sa mga komunidad, dagdag niya. Collateral damage, sagot ng isa pa. Napatayo si Marco. Hindi na napigilan ang sarili. Hindi tama yan, sabi niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Sino ito? Tanong ng isa. Ngunit bago pa man sumagot si Marco, nagsalita si Tatang Simo. Siya, sabi niya. Ang paalala ko kung bakit ako narito. Tahimik ang silid. Hindi ako papayag, diretso niyang sabi. Nagbago ang ekspresyon ng mga investor. Pag-isipan nyo, sabi ng isa. Ito ang pagkakataon nyo. Umiling si Tatang Simo. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat kunin, sagot niya. Tahimik ang lahat. Kung kailangan kong mawala ang lahat, dagdag niya, gagawin ko. Nagulat si Marco. Basta hindi ko ibebenta ang prinsipyo ko. Tumayo ang mga investor. Mali ang desisyon nyo, sabi ng isa. At pagsisisihan nyo ito. Tahimik na pinanood ni Tatang Simo ang pag-alis nila. Pagkatapos pumaling siya kay Marco. Ano ang nakita mo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Marco. Hindi po lahat ng pera ay tama, sagot niya. Umiti si Tatang Simo. At ano pa? Mas mahalaga po ang tao kaysa sa negosyo. Tumango si Tatang Simo. Sa sandaling iyon, alam ni Marco. Hindi na siya ang dating siya. At ang laban na kinakaharap nila ay hindi lang laban para sa kumpanya, kundi laban para sa kung ano ang tama. At iyon ang laban na hindi pwedeng takasan. Pagkatapos ng harapang pagtanggi ni Tatang Simo sa mga investor, mabilis na kumalat ang balita. Hindi ito nanatiling lihim. Sa loob lamang ng ilang araw, ramdam na ang epekto. Pagbalik nila sa kanto, tahimik si Marco. Lolo, sabi niya, ano po ang mangyayari ngayon? Umupo si Tatang Simo sa kanyang pwesto tulad ng dati. Maghihintay tayo, sagot niya. Maghihintay ng ano? Tingnan kung ano ang kapalit ng desisyon. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumabas ang problema. May mga empleyado na nagrereklamo. May mga proyekto na tuluyang natigil. May mga taong natatakot mawalan ng trabaho. Isang araw, may isang lalaking dumating. Isang empleyado ng kumpanya. Halatang pagod at balisa. Sir, sabi nito kay Tatang Simo. Totoo po ba? Tatanggihan niyo ang offer? Tumango si Tatang Simo. Bakit po? Tanong ng lalaki. Kung mawawala ang kumpanya, paano na kami? Tahimik si Marco habang nakikinig. Ito na ang kinatatakutan niya. Tumingin si Tatang Simo sa lalaki. Kung tatanggapin ko ang offer, sabi niya, mananatili ba kayo? Opo, siguro. At ang iba? Tanong niya. Yung mga matatanggal? Natahimik ang lalaki. Hindi lahat maliligtas, dagdag ni Tatang Simo.
Pero may paraan para hindi masira ang lahat. Paano po? Tanong ng lalaki. Kung magtutulungan tayo? Sagot niya. Napakunot ang noo ng lalaki. Hindi ko po maintindihan. Ngumiti si Tatang Simo ng bahagya. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa, sabi niya. Kailangan ko kayo. Natahimik ang lalaki. Kung naniniwala kayo sa kumpanya, dagdag niya, ipaglaban natin ito ng tama. Napaisip ang lalaki. Unti-unti, tumango siya. Susubukan ko, sir. Pagkaalis ng lalaki, napatingin si Marco kay Tatang Simo. Lolo, paano po kung hindi sila sumunod? Tumingin ang matanda sa malayo. Hindi mo mapipilit ang tao, sagot niya. Pero pwede mo silang hikayatin. Lumipas ang mga araw. Unti-unting kumalat ang panawagan ni Tatang Simo. Hindi sa pamamagitan ng utos, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. May mga empleyado na nagkusang magtrabaho ng mas maayos. May mga manager na nakinig sa kanilang tauhan. May mga simpleng pagbabago na unti-unting nagdulot ng pag-asa. Ngunit hindi lahat ay nanatili. May ilan na umalis. May ilan na sumuko. At bawat pag-alis ay parang sugat sa puso ng kumpanya. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Marco sa tabi ni Tatang Simo. Masakit po pala, sabi niya. Ano ang masakit? Tanong ng matanda. Ang mawalan, sagot ni Marco. Tumango si Tatang Simo. Oo, sabi niya. Lalo na kung alam mong may magagawa ka, pero hindi sapat. Natahimik si Marco. Lolo, nagsisisi po ba kayo? Saglit na tumahimik si Tatang Simo. Hindi, sagot niya. Pero nasasaktan ako. Napatingin si Marco. Magkaiba ang pagsisisi at sakit, dagdag niya. Pwede kang masaktan kahit tama ang ginawa mo. Napaisip si Marco. Kung mali ang pinili ko, sabi ni Tatang Simo, baka mas kaunti ang sakit, pero mas malaki ang kapalit. Tahimik ang dalawa. Sa sandaling iyon, may lumapit na isang matandang babae, ang parehong tinulungan ni Tatang Simo noon. Salamat, sabi nito. Dahil sa inyo, may trabaho pa rin ang anak ko. Umiti si Tatang Simo. Salamat din, sagot niya. Pagkaalis ng babae, napatingin si Marco. Lolo, kahit may nawawala, may natitira pa rin. Tumango si Tatang Simo. At minsan, dagdag niya, yun ang mahalaga. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumagal ang pagbagsak ng kumpanya. Hindi ito naging perpekto. Hindi rin ito naging madali. Ngunit may isang bagay na nabuo. Tiwala. Tiwala ng mga tao sa isa't isa. Tiwala na may tamang dahilan ng kanilang laban. Marco, tawag ni Tatang Simo. Opo, malapit na, sabi niya. Ano po ang malapit na? Tumingin si Tatang Simo sa kanya. Ang pinakamahalagang desisyon. Kinabahan si Marco. Para kanino po? Ngumiti ang matanda. Para sa'yo. Nagulat si Marco. Para po sa akin? Tumango si Tatang Simo. Hindi habang buhay nandito ako, sabi niya. At kailangan kong malaman. Huminto siya sandali. Kung sino ang iiwanan ko. Nanlaki ang mata ni Marco. Lolo, hindi po ako handa. Ngumiti si Tatang Simo. Walang taong handa sa simula, sabi niya. Tahimik si Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng natutunan niya. Hindi na ito basta kwento. Hindi na ito basta aral. Ito ay responsibilidad. At ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay siya na ang magsusulat. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ni Tatang Simo. Hindi habang buhay nandito ako at kailangan kong malaman kung sino ang iiwanan ko.
Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi niya kailanman pinangarap ang ganitong responsibilidad. Ngunit ngayon, nasa harap na niya ito. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kanto. Nandoon si Tatang Simo, tahimik na nakaupo, tila walang pinagbago. Ngunit para kay Marco, alam niyang iba na ang lahat. "Lolo," sabi niya. Tumingin ang matanda. "Handa ka na?" tanong nito. Huminga ng malalim si Marco. "Hindi po," sagot niya. "Pero susubukan ko." Ngumiti si Tatang Simo. "Sapat na yan." Tumayo ang matanda. "Sumama ka sa akin sa huling pagkakataon." Naglakad sila. Hindi sa gusali, hindi sa komunidad, kundi sa isang simpleng lugar sa gilid ng lungsod. Isang maliit na parke na tahimik at malayo sa ingay. Umupo sila sa isang lumang bangko. Tahimik ang paligid. "Marco," sabi ni Tatang Simo, "ano ang natutunan mo sa lahat ng ito?" Hindi agad sumagot si Marco. Inalala niya ang lahat. Ang gutom, ang hiya, ang kabutihan ng bata, ang kapangyarihan ng pera, ang sakit ng pagkawala, at ang bigat ng desisyon. "Natuto po ako," sabi niya, "na hindi sapat ang maging mayaman." Tumango si Tatang Simo. "Ano pa?" "Na ang pera ay hindi sukatan ng halaga ng tao," dagdag niya. Ngumiti ang matanda. "At na ang tunay na kayamanan," sabi ni Marco, "ay kung gaano karami ang natutulungan mo." Tahimik si Tatang Simo. Sa sandaling iyon, tila nasiyahan siya sa narinig. "Ngayon," sabi niya, "handa ka na?" Nagulat si Marco. "Para saan po?" Dahan-dahang tumayo si Tatang Simo. "Kunin mo ito," sabi niya. Sabay abot ng isang maliit na susi at isang sobre. Nanlaki ang mata ni Marco. "Ano po ito?" "Bahagi ng iniwan ko," sagot niya. Binuksan ni Marco ang sobre. Sa loob ay mga dokumento. At sa kanyang pagkabigla, nakapangalan sa kanya ang bahagi ng kumpanya. "Lolo, hindi po pwede." "Pwede," putol ni Tatang Simo. "Pero bakit ako?" Tumingin si Tatang Simo sa kanya, seryoso. "Dahil nakita ko sa iyo ang bagay na muntik kong mawala," sabi niya. "Ano po yun?" "Puso." Natahimik si Marco. "Maraming tao ang kayang magpatakbo ng negosyo," dagdag niya. "Pero kakaunti ang kayang magpatakbo nito ng may malasakit." Napaluha si Marco. "Hindi ko po alam kung kaya ko." Ngumiti si Tatang Simo. "Hindi mo kailangang maging perpekto," sabi niya. "Kailangan mo lang tandaan ang mga natutunan mo." Tahimik ang dalawa. "Lolo," sabi ni Marco, "saan po kayo pupunta?" Tumingin si Tatang Simo sa malayo. "Kung saan ako mas kailangan," sagot niya. "Babalik pa po ba kayo?" Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kahulugan. "Kapag handa ka nang hindi na ako kailangan." Hindi na nakapagsalita si Marco. Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad palayo si Tatang Simo. Walang paalam. Walang ingay. Parang isang aninong unti-unting naglaho. "Lolo!" Mahina niyang tawag. Ngunit hindi na ito lumingon. Tahimik na tumulo ang luha ni Marco. Hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting tinanggap ni Marco ang kanyang bagong papel. Hindi naging madali. Maraming problema. Maraming pagdududa. Ngunit sa bawat desisyon, inaalala niya ang mga aral ni Tatang Simo. Nakikinig siya sa mga tao. Tumutulong siya sa abot ng makakaya. At higit sa lahat, hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Isang araw, bumalik siya sa kanto kung saan niya unang nakilala si Tatang Simo.
Wala na ang matanda. Ngunit may isang batang nakaupo roon, hawak ang isang lata. Lumapit si Marco. "Kamusta ka?" tanong niya. Tumingin ang bata. "Gutom po," sagot nito. Ngumiti si Marco. Umupo siya sa tabi ng bata. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagbigay lamang ng pera. Nagbigay siya ng oras. Nagbigay siya ng pakikinig. At nagbigay siya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa laman ng puso. At kahit wala na si Tatang Simo, ang kanyang mga aral ay mananatili. Hindi bilang alaala lamang, kundi bilang gabay sa bawat hakbang ng isang taong natutong maging tunay na mayaman, wakas,